Magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula, tumayo muna ang lahat para sa panalangin. Okay class, bago kayo umupo, pakipulot ng kalat na nakikita nyo at itapon ito sa basurahan. Pakiayos na rin ng inyong mga upuan. Magandang umaga mga bata. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng energizer. Ang gagawin ninyo lang ay gagayahin ako o susundan. Naintindihan ba mga bata? Kung ganon, tumayo na ang lahat at simulan na natin ang ating energizer. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ay lumiban ba sa araw na ito? Magaling, bigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. Inyo ang nakaalala ng ating huling tinalakay. Magaling, ang paksa nating noong nakaraan ay tungkol sa wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Maaari ninyo bang ibigay ang kahulugan ng basura? Tama, may 2 paraan ng paghihiwalay ng basura. Ano-ano ito? Ay mga bata, masaya akong naintindihan ninyo ang nakaraan nating tinalakay. At sana, ugaliin natin ang tamang pagtapon ng basura sa araw-araw upang pangalagaan natin ang kalikasan sapagkat ito ay may kapal. Palakpakan para sa lahat ng naririto. Mayroon akong 2 larawan na ipapakita sa inyo. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Mahusay, naobserbahan ninyo ang larawan. Ito ay ang mga masusustansyang pagkain, mga prutas at gulay at karne. Tayo sa pangalawang larawan. Pagmasdan ninyo itong mabuti. At pagmasdan ninyo ito ng mabuti at tahimik. Ano ang napansin ninyo sa larawan? Magaling. Alin dito ang madalas ninyong kinakain? Alin dito ang dapat nating kainin? Bakit kaya kailangan natin kumain ng mga masusustansyang pagkain? Tama, Angela. Lalo na sa mga bata na katulad ninyo, marapat lamang kayong kumain ng mga pagkain masusustansya, sagana sa bitamina at mineral, at iba pang mga pagkain. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, magkakaroon muna tayo ng simpleng activity. Gawain, hulaan mo. Paano to? Hulaan kung saang pangkat nabibilang ang mga pagkain nakalagay sa bilang. Naintindihan ninyo ba kung ano ang gagawin? Magaling, maaari na kayong magsimula. Magaling mga bata, ano ang naintindihan ninyo sa activity na pinagawa ko? Tama, iba-ibang klase ng pagkain at ito ay madalas na nakikita o nakakain natin sa araw-araw. Ang gawain na pinagawa ko sa inyo ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayon tungkol sa paghahanda ng masusustansyang pagkain. Nakapaloob dito yung 3 pangkat ng pagkain, pampalusog sa ating katawan. Sino ang makakapagbigay sa tawag sa 3 pangkat ng pagkain? Mahusay. Ngayon, upang higit na maunawaan ang konsepto ng 3 pagkain, isa-isahin natin ito. Ano ang Go Food? Pakibasa, Ella. Ang Glow Food ay pagkain nagbibigay ng lakas at enerhiya sa ating katawan. Maraming salamat, Ella. Kabilang na dito ang mga pagkain na sagana sa carbohydrates, taba at langis. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa? Yes, Casey. Tama, mahusay. Katulad ng kanin, chocolate, kamote, tinapay, pasta at iba pa. Yan ang mga halimbawa ng Go Food. Tandaan mga bata na ang Go Food ay sagana sa carbohydrates na nagtataglay ng lakas at enerhiya para magawa natin ang mga gawain sa araw-araw. Naintindihan ba mga bata? Kung ganon, talakayin natin ang mga pangalawang pangkat ng pagkain na pakibasa ng sabay-sabay at malakas. Grow food ay pagkain makatutulong sa pagpapalaki ng mga kalamnan at pagpapatibay ng buto at buong katawan. Maraming salamat. Ang grow food ay kabilang dito ang mga pagkain mayaman sa protina. Ano-ano ang mga pagkain mayaman sa protina? Tama, ang inyong mga nabanggit ay kabilang sa grow food. Isa-isip lamang ang mga ito ay sagana sa protina at makatutulong sa pagpapalaki ng ating mga katawan. Mga halimbawa nito ay iba't ibang uri ng karne
mga lamang dagat, mga pagkain mula sa butil ng mga pagkain gawa sa gatas, kagaya ng karne, talangka at sitsaron. Ang panghuling pangkat ng pagkain ay glow food. Ang glow food naman ay sagana sa mga masusustansya siyang tumutulong upang maiwasan natin ang mga sakit at infection. Dito nabibilang ang mga prutas at gulay na sagana sa bitamina at mineral. Halimbawa dito yung mga pagkaing madahon, madilaw at maberding prutas at gulay. Nakatutulong ito sa pangangalaga ng mga mata, ngipin, buto at iba pang bahagi ng katawan. Maaari ba kayong magbigay ng ilang halimbawa ng prutas at gulay na nabibilang dito sa tatlong pangkat? Magaling mga bata. Tandaan mga bata na glow food ay makatutulong upang panatilihin na maayos ang ating katawan. Kadalasan ay mga prutas at mga gulay na nagtataglay nito. Tandaan ninyo mga bata na ang tatlong pangkat ng pagkain ay dapat gamiting patnubay sa pagpaplano ng ihahandang pagkain sa ng mag-anak sa araw-araw. Ang agahan, tanghalian at hapunan ay dapat nagtataglay ng pagkain sa bawat pangkat. Ang nasa larawan ay isang food pyramid guide. Ang pyramid guide ay nagsisilbing gabay kung gaano kadami ang pagkain na gagaling sa bawat pangkat. Ito ang patnubay tungo sa mga balanced diet. Ang balanced diet ay pagtataglay ng tamang uri ng sukat ng pagkain. Nakinig kayo sa ating talakayan, maaari niyo bang sabihin kung ano ang tatlong pangkat ng pagkain at yung naidudulot nito sa ating katawan? Mahusay mga bata. Kaya kung nais mong maging malusog, kumain na ka ng mga masusustansyang pagkain. Ang konsepto ng tatlong pangkat ng pagkain ay tinuturo sa atin sa murang edad pa lamang, kasi ito ay nagsisilbing gabay sa tamang pagkain, ngunit habang tumatanda, nagiging mas busy tayo sa buhay at minsan ay nakakalimutan nating kumain ng tama upang magkaroon tayo ng sapat na nutrisyon at maging malusog. Mahalaga ang pag-alala sa tatlong pangkat ng pagkain. Naunawaan ninyo ba mga bata? Kayong lahat ay mahahati sa 5 grupo. Ang gagawin ninyo ay gamitin ang food pyramid at gumuhit ng balanced diet meal. Kagaya nito. Naintindihan ninyo ba mga bata? Magaling. Mayroon lamang kayong 3 minuto para tapusin ang gawain. Maaari na kayong magsimula. Ang huling activity ay basahin at unawain ang mga tanong sa bawat bilang, isulat ang tamang sagot. Ang ating takdang aralin ay panuto, gawin ang mga sumusunod. Number 1, gumawa ng concept map based sa ating tinalakay at inyong natutunan ngayong araw na ito. Ang pangalawang gagawin ay gumawa ng scrapbook sa tatlong pangkat ng pagkain at sa kahalagahan nito.